Grabe mga idol, mainit na usapin ngayon ang nangyayari kina Viancy Batalero, Kalingap Rab, at Kuya Val Matubang. Habang patuloy na umiikot online ang isyu, marami talagang netizens ang hati ang opinyon. May mga kampi kay Viancy dahil sa usapin ng consent at karapatan sa kanyang image, pero marami rin ang naninindigan para kina Kalingap Rab at Kuya Val dahil sa lahat ng tulong at oportunidad na naibigay nila noon. Sa totoo lang mga idol, napakakomplikado ng isyu na ito dahil hindi lang ito simpleng tampuhan o hiwalayan ng tandem. Pumasok na rito ang usapin ng legal rights, monetization, tiwala, at relasyon ng magkabilang panig. Ayon sa mga lumabas na pahayag, gusto umano ni Viancy na ipadelete o ipaprivate ang halos 77 videos kung saan kasama siya dahil wala raw formal na kontrata tungkol sa paggamit ng kanyang image at pagmomonetize ng content. Doon nagsimulang magtanong ang maraming netizens, sapat na ba ang verbal agreement at pakikasama noon para manatiling public ang mga videos hanggang ngayon? Pero sa kabilang banda mga idol, hindi rin may kakaila na malaki rin ang naging ambag ng Team Kalingap sa pag-angat ng pangalan ni Viancy. Mula sa simpleng beneficiary hanggang sa makilala online, maraming viewers ang nagsasabing naging daan din ang platform ni Kalingap Rab para magkaroon siya ng exposure, allowance, at suporta mula sa sponsors at supporters. Kaya para sa iba, parang hindi rin daw patas kung basta na lang ipapadilit ang lahat ng videos lalo na kung pinaghirapan, ginastusan, at minahal din iyon ng viewers. Nagbigay din ng pahayag si Kalingap Rab na hindi nila babawiin ang bahay na naibigay sa pamilya ni Viancy kahit may issue na. Para sa maraming supporters, malaking bagay iyon dahil ipinapakita raw na nananatili pa rin ang malasakit nila kahit may kontrobersya na. Inamin din ni Rab na posibleng may mga nasabing sensitibo si Kuya Val dahil sa emosyon at humingi pa nga siya ng paumanhin para rito. Doon nakita ng ilan na kahit paano ay handa silang akuan ang pagkakamali kung meron man. Pero mga idol, dito talaga pumapasok ang pinakamahalagang aral sa isyu na ito, ang kahalagahan ng malinaw na usapan at written agreements. Dahil sa panahon ngayon ng social media at vlogging, hindi sapat minsan ang tiwala lang o verbal agreement. Kapag may monetization, exposure, at malaking audience na involved, dapat malinaw kung ano ang rights ng bawat isa para maiwasan ang ganitong klaseng hidwaan sa hinaharap. Sa huli mga idol, nakakalungkot isipin na ang dating magandang samahan ay humantong sa ganitong sitwasyon. Pero sana, imbes na puro paninira at pag-aaway online, ay magkaroon pa rin ng maayos na pag-uusap ang magkabilang panig. Dahil anumang mangyari, parehong may mga taong naapektuhan dito, pamilya, supporters, at mismong mga taong minsang nagtulungan at nagpasaya sa maraming viewers. Mga idol, habang mas lalong lumalalim ang isyu na ito, mas marami ring netizens ang nagsisimulang maglabas ng kani-kanilang opinyon tungkol sa tunay na nangyari sa pagitan ni Viancy, Kalingap Rab, at Kuya Val. At mapapansin natin mga idol, hindi lang basta simpleng, sino ang tama o mali, ang pinag-uusapan dito. Ang mas malaking tanong ngayon ng publiko ay, paano nga ba dapat tretuhin ang mga taong kasama sa content kapag dumating na sa punto ng pagkasira ng samahan? Sa side ni Viancy, marami ang nagsasabing may punto siya pagdating sa consent at paggamit ng kanyang image lalo na kung wala talagang malinaw na written agreement noon. Totoo naman mga idol na sa panahon ngayon, napakahalaga ng documentation lalo na kung may monetization involved. Hindi porket close kayo noon o okay ang samahan ay automatic na habang buhay nang pwedeng gamitin ang videos ng walang malinaw na kasunduan. Kaya may mga legal observers na nagsasabing posible talagang magkaroon ng komplikasyon kapag walang kontrata mula pa sa simula. Pero mga idol, bilang reaction natin dito, kailangan din nating tingnan ang kabilang side. Dahil para sa maraming supporters ng Team Kalingap, hindi rin nila matanggap na tila nababalewala ang lahat ng sakripisyo, effort, at tulong na naibigay noon ni Kalingap Rab at Kuya Val. Marami ang nagsasabi na hindi lang naman simpleng content creator ang tingin nila sa Team Kalingap kundi parang naging second family pa minsan ng ilang beneficiaries. Kaya para sa supporters, masakit din makita na humantong sa public conflict ang dating magandang samahan. At isang bagay na napansin ng netizens mga idol, kahit umiinit ang issue, malinaw na sinabi ni Kalingap Rab na hindi nila babawiin ang bahay na naibigay kay Viancy at sa kanyang pamilya. Marami tuloy ang nagsabi na kahit paano ay pinapakita pa rin ni Rab na ang pagtulong ay hindi dapat binabawi dahil lang sa personal na alitan. Para sa supporters niya, malaking bagay iyon dahil pinapakita raw na hindi pera o galit ang inuuna kundi ang commitment nila sa pagtulong.
Ngayon mga idol, usap-usapan din online ang sinabi ni Kailan Gaprab na tila may taong nasa likod, umano ng paglabas ng isyu sa mas malaking platform. Dahil dito, nagsimula na namang maghaka-haka ang netizens kung may nag-uudyok ba talaga para lumaki pa lalo ang kontrobersya. Pero bilang ka-ers mga idol, mas mabuti pa rin siguro na hayaan muna ang magkabilang panig na magsalita kaysa agad maniwala sa mga haka-haka online. Dahil sa social media ngayon, isang maling impormasyon lang ay pwedeng lalong magpalala ng sitwasyon. At isa pa sa pinakamabigat dito mga idol, nadadamay na rin ang pangalan ng pamilya at buong Team Kailan Gap. Alam naman natin na maraming viewers ang emotionally attached sa mga taong nakikita nila sa vlog. Kaya kapag may ganitong isyo, automatic na hati ang emosyon ng supporters. May nalulungkot, may nagagalit, at may umaasang sana maayos pa ito privately. Sa totoo lang mga idol, ito rin siguro ang magiging wake-up call sa maraming vloggers at content creators ngayon. Hindi sapat na puro content lang. Kailangan malinaw ang boundaries, rights, at expectations ng bawat taong kasama sa videos. Dahil habang lumalaki ang platform, mas lumalaki rin ang posibilidad ng misunderstanding kapag walang malinaw na kasunduan. Pero sa kabila ng lahat mga idol, sana huwag umabot sa punto na tuluyan ng masira ang respeto ng bawat isa. Dahil bago pa man nagkaroon ng isyo, naging bahagi rin sila ng buhay at inspirasyon ng maraming viewers online. Sana sa huli, maneg pa rin ang mahinahong pag-uusap kaysa sa tuluyang bangayan sa publiko. Mga idol, dito na pumapasok ang mas mabigat na usapin sa ganitong klase ng kontrobersya, yung relasyon ng mga beneficiaries at ng mga tumutulong sa kanila, lalo na kung dumating sa punto na may hindi pagkakaunawaan. Kung totoo man o may mga beneficiaries na hindi naging kontento o may naging sama ng loob kina Kailan Gaprab at Kuya Val, ang pinakaimportante talaga dito mga idol ay maayos na pag-uusap muna bago umabot sa legal na usapan o kasuhan. Kasi sa ganitong sitwasyon, kapag agad-agad na napunta sa demanda o public complaint, mas lalo lang lumalaki ang gulo at mas maraming nadadamay na hindi naman dapat. Kaya tama lang din na tignan natin ang punto na kung may issue man, dapat may clarity at open communication muna sa pagitan ng magkabilang panig. Halimbawa, kung may mga hindi naintindihan sa tulong, allowance, o kondisyon ng pagiging beneficiary, mas mabuting ilatag muna ng maayos para walang maling interpretasyon. Kasi minsan, ang problema hindi naman talaga galit kundi kulang lang sa malinaw na usapan at expectations. Pero mga idol, hindi rin natin pwedeng baliwalain ang emotional side nito. Dahil sa mga ganitong community-based na content o charity-driven na projects, nagkakaroon talaga ng personal na connection ang mga tao. Kaya kapag may hindi pagkakaintindihan, mas masakit para sa parehong panig, hindi lang sa mga tumutulong kundi pati sa mga natulungan. At dito rin papasok yung sinasabi ng iba na sana bago umabot sa public issue o tuluyan ng pagsasampa ng reklamo, subukan muna ang private settlement o dialogue. Kasi sa huli, kapag dumaan na sa social media at legal system, nawawala na minsan yung original intention ng pagtutulungan, nagiging labanan na lang ng panig. Sa kaso ni Viancy, Kailan Gaprab, at Kuya Val, makikita natin na may halo itong emosyon, legal questions, at personal na relasyon. Kaya mas lalo itong nagiging sensitive. At kung may ibang beneficiaries man na may nararamdaman din, mas makabubuti talaga na diretso muna sa maayos na pag-uusap kaysa agad na magbitaw ng reklamo o public accusations. Kasi mga idol, ang tunay na tulong hindi lang natatapos sa pagbibigay, kasama rin dito ang tamang komunikasyon, respeto, at malinaw na hangganan. At kung dumating man sa punto na may hindi na talaga pagkakaunawaan, doon lang dapat papasok ang legal na proseso, hindi bilang unang hakbang kundi huling option na lang. Sa dulo mga idol, sana ang matutunan ng lahat sa isyong ito ay hindi pagkakawatak-watek, kundi kung paano mas mapapaganda pa ang sistema ng pagtulong sa future, mas malinaw, mas organisado, at mas protektado ang bawat panig. Ako si Ka-ers, at sana sa ganitong mga usapin, laging unahin ang usapan kaysa sa banggaan, at ang pag-unawa kaysa sa galit.